Magandang araw mga ka-agri. Andito naman tayo ngayon sa aking kaprasong taniman ng halaman. Ito po ngayon ay pinanggalingan ng puno ng talong o tinamnan ng talong na kung saan mag-iisang taon na. Binunot ko na. Ngayon, tatamnan ko naman ngayon ng labanos. So hindi ko na po ito pinaroto. Kumbaga pinala ko lang po itong ibabaw ng tudling ng ating talong. Ito po yung mabilis na paraan na rekta natin agad itatanim yung labanos na oras na ginalaw, tatamnan po agad natin. So tara, panoorin nyo ako kung paano ang gagawin sa pagtatanim ng labanos. So ayan ka-agri oras na binunot ko yung talong, nilinis yung tudling, pinala, ngayon po tinamnan po agad. Ganun lang po kabilis. Kung meron po kayong mga taniman din ng talong na luma na, pwede po natin palitan agad ng labanos. Kagaya po nito. Ang kanya pong pagitan ay halos isang tangkal lang po mahigit. At tapos, ang kanya pong butong binubudbud, dalawa isa lang po. Na medyo konting masinsin kasi hindi naman po natin mapupulido yung pagpapatubo nito. So ayan mga ka-agri, simple ko lang pong binubudbud. Nasa pantansyan nyo lang din po ang paglalagay ng binhi. Ayan po, kaya hindi na po natin tabunan kasi pag po ito'y binasa natin sa liit po ng buto ng labanos, matatakpan na po siya ng sapat. Hindi na po natin kailangan tabunan pa, mintres po kasing dinidilig po natin itong labanos. Yung kanyang binhi, lalo po ito lumulubog. Kaya kung tatakpan po natin ng konting, baka po mas mahirapan siyang umangat. Ito na po siya ngayon after 5 days. So malaki na po siya agad. Ganito lang po kabilis. Basta po pagka diligin siya, natutuyo, mabasain lang po natin ng konti. Pwede na po natin siyang budburan ng pataba. Pwede pong calcium o urea. So mga ka-agri, ito na po yung umaga. 25 days na po ngayon ang ating labanos. So ganun lang pong kabilis. Basta weekly po, nagpapataba po tayo ng labanos para po mas mabilis po siyang lumaki. So ito naman po yung mga iba pang lumaki. Nasa 35 days na po tayo ngayon. Continuous lang po yung pagpapataba at pagdidilig ng ating labanos. Hindi naman po araw-araw. Pwede pong 2 araw bago pong ulit magdilig. So meron na pong mas naunang lumaki kaya pwede na po tayo maggalaw. Ang kagandahan po kasi ngayon ay tumaas ng konti ang presyo ng ating labanos. Kaya sa ganung pagkakataon dapat umarbes na po tayo para po kahit paano ay nakatsyempo po tayo ng presyo. So yung mga malalaki lang po ang halawin ko. Ito pong mga hawak ko na to ay tumitimbang na po ito ng 1 kilo ang 4 na piraso. Ang ating po kasing labanos ay meron pong nauuna. Kaya yung po mas malalaki, kunin na po natin kung mataas po ang presyo. Pero kung ang presyo naman po ay mas mababa, wag na po natin muna siyang i-harvest. Iabang po natin siya dun sa mas tataas pa ang presyo. So pabor po yun kasi mas lalo po itong magiging matimbang. So pag umabot po tayo ng 45 to 50 days, mas tumitimbang po ito ng mas maganda. Halos 2 piraso lang po ang 1 kilo. Sa gamot naman po, ang ginagamit natin, yung mga nabibilang din natin sa mga agri-supply,
Kasi po ang uod naman po nito ay hindi naman po masyadong umaatake. At kahit po nasisira ang kanyang dahon, hindi naman po nakasama sa bunga ng ating labanos. Sa pagbubunga naman po ng ating labanos sa stage na ito ay 35, panatiliin lang po natin na mabasa-basa ang kanyang lupa upang hindi po siya malanta. So, nalalanta po ang kanyang laman kapag po ito ay tuyong na o natutuyo. So mga ka-agri, ganun lang po yung mga pamamaraan, simple at mabilisan para po yung ating taniman hindi po natitenga. Pwede po tayo magtanim ng pechay o kaya itong labanos kung saan mabilisan din po tayo makakaani at makatsyempo man po tayo ay mas maganda. So kung meron pa po tayong ibang katanungan, mag-comment down below lang po tayo. At sana po kung hindi pa po tayo nakakapag-subscribe, baka po pwedeng makahingi ng konting click upang makapag-subscribe sa aking YouTube channel. Yun lamang po ang libre at maraming po salamat. Sana may natutunan din po kayo kahit paano sa aking mga tinuro ngayong araw. Sa mga lugar naman po kasi natin, isa pa po aking isi-share sa inyo. Kapag po magtatanim po tayo nitong labanos, kunwari po sa ating lugar ay bihira na po yung pag-uulan, pwede na po tayo maglagay nito. Kasi po yung labanos, oras po na naglaman, hindi po dapat siya nauulanan ng madalas. Yun lamang po. At kung ang lugar naman ay natatapat na po sa pupuntang tag-araw, pwede na po kayo magtanim nito upang hindi po kayo mahirapan o masiraan ng pananim. Iwasan din po natin na magsabay-sabay ang ating pagtatanim kung saan baka po bumaba ang presyo. Pwede po tayo magsunod-sunod lamang pagitan ng 1 linggo upang hindi po tayo mag-oversupply ng ating mga tanim. Lalo na po kung ang tatanim natin ay maluwangan. Mahirap po kasi na ang ating pong gulay ay nagsabay-sabay. Ito po ay binabarat lamang ng ating mga buyer. Ang inaabot po ng timbang na ating pong kalahatan na ma-harvest sa isang tudling, ang kanya pong sukat 1 yard by 15 yard ay umaabot po tayo ng 200 hanggang 250 kilos sa isang plat. Dahil ang labanos po kasi ay matimbang at kung mas maganda po yung ating tanim, hindi po masyado nasira, mas higit pa po tayo sa 250 kilos kada plat. So sa pagpupungos naman po, wag po natin masyadong ilalapit sa kanyang tangkay ang pagpuputol. Pwede pong mahigit kalahati paitaas ang pagputol ng kanyang dahon. Ang labanos po kasi kapag po naputol sa mismong tangkay o maikli, ay mas mabilis po itong malanta. Kung meron naman po tayo mga maliliit pa ang laman, sa tingin po natin ay aabutin pa ng mahigit 1 linggo, pwede po natin itong patabaan o pwede po tayo maglusaw ng konti sa balde na 1 ligong maliit lamang sa isang balde ng tubig. Lulusawin po natin at itidilig doon po sa mga maliliit na natira. Yun po ay agad pong lalaki sa loob lamang po ng 1 linggo. At kung ang bunga naman niya ay halos malaki na, dilig-dilig na lang po tayo ng konting tubig o pwede pong damihan ng pagdidilig dahil ito po ay hindi na nangailangan ng supply ng pataba sapagkat naghihintay na lamang po tayo ng tamang laki niya upang mai-harvest ito. Sa mga ka-agri, sa mga nanood at sumubaybay sa aking video, maraming po salamat. Sana po ngayong araw ay marami po kayong natutunan tungkol sa pagtatanim po ng ating labanos. Ganun lamang po kasimple sa simpleng paraan. At lugar kahit na natutubig, nakakapagpalaki pa rin tayo ng ating halaman. Gawa ng tiyaga, sipag
at pamamaraan. Sana po may kayo natutunan ating mga munting taniman, mga ka-agri. Mga ka-agri, maraming salamat. Hanggang dito na lang po muli. Hanggang sa susunod. Peace out. Thank you.